May mga tao pa rin talagang bukal sa loob ang paggawa ng mabuti. Wala namang bayad ang maging mabuting tao, di ba? Basta may paraan, pwede. Gaya ng isang estudyante na may pa-feeding program, pero ang mga kasali, stray dogs sa mga asong gala. Pero may paalala din ng mga otoridad tungkol dyan. Yan ang buwan naman ng kwentong inalam ni Mark Salazar. Sa kagustuhang tumulong sa mga asong gala, ang estudyanteng si Michelle, remote control truck ang dala. Paraan niya raw ito para direktang mapakain ang mga aso sa kalsada nang walang nadidisgrasya. Ang 22 anyos na fur parent at estudyanteng si Michelle, pagkatapos ng klase lumilibot sakay ng e-tricycle sa Cavite City para magpakain ng mga aso. Nung bata po ako, namatayan po ako ng aso. At ito po ang naging inspirasyon ko para po mas tumulong po. Matagal ko na pong pangarap na magpakain po ng mga aso. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng chance para po mapakain po sila dahil nagkaroon po ako ng mga freelance job. Mayroon naman siyang aso na si Pillow, pero iba pa rin daw ang pakiramdam kapag nakakapagpakain sa mga asong tila napabayaan. Every month po, gumagastos po ako sa mga aso ko po ng 1,500 para po sa isang sako po ng dog food. At dito ko po kinukuha yung pinapakain ko po sa mga strays natin. Hinahati ko po ito para po ma-share po sa iba. Dahil di sigurado kung bakunado ang mga aso, naisipan ni Michelle na bumili ng remote control truck. Sa pamamagitan nito, pwede raw niyang mailapit at mapakain ng husto ang aso na gusto niyang tulungan. Simula po nung nag-viral po yung video ko, may iilang po na mga netizen po sa atin na nag-send po ng mga dog food. Kaya po, mas napadami ko po yung pagpapakain po ng mga aso. Una muna niyang inihahanda ang pagkain ng aso. Sa ganito po na 1/4 po ng dry dog food, naglalagay po ako ng isang can po ng wet food. Dahil ready na po ang ating dog food, ang susunod ko naman pong ihahanda ay aking RC car. Ito po si Kaijo na ating driver ngayon at kakabit ko lang po ang aking cellphone na ginagamit ko po para po makapture po yung mga pinapafeed po nating strays. Yun po yung kagandahan po sa may RC car po natin. Kasi sa RC car ko po, safe po ako at hindi rin po sila matatakot. Dahil po, nakokontrol ko po kung saan ko po dadalhin yung RC car ko po at malayo po yung distance ko sa kanila. Mabuti man ang hangarin ni Michelle sa mga napabayaang aso. Dapat alam mo na sa batas, bawal ang mga pag-alagalang hayop ayon sa City Veterinarian na si Doktora Ana Baleda. Maganda yung ginagawa niya kasi for a student na makaisip ng ganong technique para mapakain niya po yung mga animals sa labas. Pero paglilinaw ni Doktora Ana, Technically, makaka-encourage siya lalo kasi ng roaming animals dahil alam nila may source of food sa labas. Dapat po yung mga aso o yung mga alagang pusa, dapat po nasa loob ng bakura ng may-ari. And dapat po maging responsable silang may-ari ng mga hayop na ito. voluntaryo mang nagpapakain si Michelle sa mga aso. Palagi niyang paalala sa mga nakakakita nito. Mahalin lang po natin ng mga hayop dahil isa po itong responsibilidad at wag po natin silang pabayaan. At para maiwasan ang pagdami nito sa pampublikong lugar, Meron po tayong city pound, so nanguhuli po kami from time to time. Kami po ay nagsasagawa din ng mga libreng kapon. Po ay pinagbabawal ang lahat po ng uri ng hayop sa mga public places dito po sa lungsod ng Cavite. hindi darami ang pag-alagalang hayop sa kalsada kung responsable tayong nag-aalaga. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.